Gamit ang styro, pumapalaot ang mga batang ito para mangisda. Sa halip na lapis at papel, lambat ang kanilang hawak-hawak. At sa bawat pagsagwa ng kanilang munting mga kamay, imbis na pag-aaral ang kanilang iniisip, makahuli ng isda ang kanilang iniintindi. Ano ginagawa niyo doon sa pag nakahuli kayo, tapos binenta niyo? Binibigay po sa nanay po namin para pambili ng bigas. 80% ng mga kabataan dito kumikita na sa sarili nilang paraan. Kahit basura, pipilitin nilang gawing pera. Kaya ordinaryo na rin dito ang pangangalakal. Kahit mga plastic lang, hindi pinapalagpas ng mga kabataan. Saan ka man lumingon dito sa isla, walang batang hindi sanay magtrabaho. Ito na marahil ang kanilang kinamulatan at dala ng kahirapan ang maagang pagbabanat ng buto ang kaya lamang daw ipamana ng kanilang mga magulang. Yung mga anak ko ninyo tumutulong din po sa bahay katulad dito po, di ba? Oo. At dahil rin ba sa kahirapan? Sa hirapan. Kasi naano sa akin kasi tulad doon yan. Pagkakabigita sila, nagbibigay sila. Baka kumita ng 30, ibigay na 20, pambili bigas. O yung 10, kanila, pambili-bili naman ng napay, mga candy, pang ano nila. Kasi ako, pagkakamita sila, naaawa rin sa kanila. Naghirapan nila, kailangan may meron din silang konting pera. Kahit ulit ang bilhin nila, merong mabili sa akin, mga candy-candy, chichirya. Sa paglipas ng mga taon, sa halip daw na sumabay ang isla sa pag-angat ng sibilisasyon, tila lalo pa daw itong napag-iiwanan ng panahon. May tulong o suporta pa ba silang maaaring asahan sa pamahalaan? Pagdating na eleksyon, puro pangako eh. Kaya kami na rin dito ang gumawa ng paraan para yung kanilang dapat na responsibilidad halos ako na ang umaako. Getting beautiful hair has become so easy with all new Sunsilk. Now for the special trial price of only 75 pesos. Because life can't wait. Ma, okay ka na? Makati lang. Tsaka masakit. Ma, magtusiran ka na. Ang Sa Isla Pulo, kapansin-pansin ng isang maliit na daycare center. Libre raw ang pag-aaral ng mga bata rito habang ang mga teacher buwan-buwan may natatanggap na allowance. Pero hindi pala ito proyekto ng gobyerno. Galing ito sa isang non-government organization o NGO mula sa bansang Norway. Kung wala pa palang dayuhang grupong nagmagandang loob, marahil kailangan ding maglakad ng mga batang ito sa ibang barangay para lamang makapag-aral. Maging ang tangke na meron sila dito sa isla, donasyon din ng isang NGO. Yun nga lang, hanggang ngayon hindi pa rin nila napapakinabangan. Tubig alat din kasi ang nahihigop nito. Para makainom, makapaglaba, makaligo at makapagluto, ito ang kailangang pagdaanan ng mag-iigib ng tubig. saan galing yung tubig? O isang container. Nagigibo kami minsan 4, 5, 10 piso na yun. Sa loob na isang araw yun. Minsan pa sa sobrang pagtitipid, pinapaabot na namin ng 2 araw yun. Kasi hindi talaga makabitan sila ng legal na tubig dahil yung mga dadaanan papunta doon ay puro private fish ponds eh. So kung mag-water connection ka and even electrical connection, you will have to get the consent of all the private fish ponds na dadaanan para makadating doon sa Isla Pulo. Ang kahirapan daw ng mga taga-Isla Pulo, hindi na naiiba sa karanasan ng maraming naghihirap na Pilipino sa bansa. May malaking pag-angat ang kalagayan ng maralita, gaya ng trabaho, pag-aaral, at paggamot. You look at the chart,
about how fare the poor. Sa kabila ng kaliwat ka ng pangako ng mga namumuno sa pamahalaan, patuloy pa rin dumarami ang mahihirap na Pilipino. Ayon sa huling pag-aaral ng National Statistical Coordination Board, sa 100 pamilyang Pilipino, 33 ang maituturing na mahirap. Sa katunayan, tumaas mula 24.4% hanggang sa 26.9% ang antas ng kahirapan para sa bawat pamilyang Pinoy mula noong taong 2006. Bukod pa rito ang paraming bilang ng mga kababayan nating nagugutom. Walang malinaw na programa ang gobyerno sa kaugnay para sa mga maralita talaga. Kung tingnan mo yung batas natin noong 1992 pa, meron sanang nakikita mo mga idea kung paano may resolba yung problema ng karalitaan. Ang nangyayari ngayon, dinadala sila, nililikas sila doon sa mga malalayong lugar. At yung sa isang banda naman, yung urban land reform, parang tumigil na. Tuwing panahon ng eleksyon, inaabot ng mga politiko ang Isla Pulo. Pero kung tulong at serbisyo ang pag-uusapan, hindi daw ito nakatatawid sa kanila. Ang mga pangako daw noon ng mga politiko kasama na raw inaanod ng dagat. Pagdating na eleksyon, puro pangako eh. Kaya kami na rin dito ang gumawa ng paraan para yung kanilang dapat na responsibilidad halos ako na ang umaako. Kaya kami nagkukulang dahil siguro katulad nga ng pagpapalo up niya sa mga local election ng atin sa pamahalaan, hindi kami inintindi. Pasko at bagong taon lamang daw sila inaabot ng biyaya ng gobyerno. Pero isang araw lamang daw ang Pasko, isang araw lamang din ang bagong taon. Paano naman ang 363 araw na natitira sa kanila? Pero ayon sa mayor ng Navotas sa si Toby Chanco, hindi naman daw nila napababayaan ang Isla Pulo. Isla Pulo naman, kung ano yung mga pangangailangan nila, in constant contact naman kami, lalo na kay Kaso Osing, di ba? Kung ano yung mga pangangailangan nila, sinasabi naman nila sa amin. Pero as of late, wala naman, di ko alam kung sa inyo, nabanggit nilang gusto na magkaroon ng legal connection. Kasi, of course, we can request the private fish pond owners, no? But in the end, sila magde-decide kung papayag sila o hindi na makadaan yung kuryente doon sa lugar nila. Si Tess, si Mang Rudy, Toto at Edmond, hindi na iniisip kung may tulong mang darating. Sa halip, nagkakasya na lamang sila sa kung ano ang naibibigay sa kanila ng isla. Ng ating pamahalaan na bumubuti at tumitibay na ang ating ekonomiya at nais nilang makarating ang pag-unlad na ito hanggang sa mga malalayong lugar sa mga kanayunan. Pero hindi na nila kailangan lumayo pa para lamang tugunan ang problema sa kahirapan dahil may mga taong nangangailangan ng kanilang tulong at atensyon na nasa malapit lamang. Magandang gabi, ako po si Bernadette Zambrano, ang inyong naging correspondent.